Hello po. Isang mapagpalang araw po ulit para sa ating lahat. Isang ligtas na kapaligiran sa lahat po ng mga madadaanan ng content ko na to. Bali season 27 po, What is Written Truly Happened. Book 9, bali part 37. Part 37 na po ito, guys. Sorry po, nabubulol ulit ako. Ewan ko ba? Tuwing umpisa po, nabubulol ako eh. Tuwing sasabihin ko yung mga numbers. Kasi malituhin po talaga ako sa numero. Pero sa mga ibang bagay po, matandain ako. So guys, sana po malusog pa rin kayong lahat na patuloy na kahit pa paano nagtatapos ng mga ganito kong content. To God be the glory po talaga. Rinawa po samahan tayo lagi ng ating Panginoon sa bawat araw na nagsisikap tayong hanapin ang mga motivation galing talaga sa kanyang banal na sulat in humanity. Sana po mapagpasensyahan nyo kung may mga kulang-kulang akong nasasabi o hindi kumpleto ang paghahatid ko ng mga life lesson and life motivation na galing talaga sa banal na salita ng ating Panginoon, ang kanyang bigatin Son. Amen. Sa inyo po ang lahat ng pagpapala at kaligtasan. Naway ibuhos po sa ating lahat, sa bawat isa sa atin, ng ating dakilang Diyos, ang lahat ng hinahanap nating lingap niya at pagmamahal niya at pagliligtas niya sa mga paparating na sorpresang event na ibubuhos na dito sa buong mundong ito. Sabi po nung isang content na napanood ko, guys, sabi niya po, totoong-totoo po talaga na may mga paparating na mga kakaibang dilubyo sa mundong ito habang papalapit ng papalapit ang climax ng tribulation. Tapos sabi pa rin po niya nung content creator na yung grupo po sila na hindi daw po talaga tayo makakatira ng matagal sa heaven. Tapos ito din daw po ang heaven, itong lupang ito. So parang nalito po ako, guys. Well, anyway, maganda din po yung nilalaman yung buod ng kanyang content kasi malalim din po yung pagpapakahulugan niya eh. Kaso po, ibang kategorya po yung sinasabi niya nung sinabi niya na may sinabi po siyang pangalan ng ating creator eh, na hindi ko po yun naririnig, hindi ko po nabasa yung salitang yon sa mga matutuwid na mga ngaral na pinagkakatiwalaan ko. Tapos hindi ko rin po yun nabasa mula Old Testament hanggang New Testament ng love letter ng ating creator. Pero yung iba niya pong sinabi, totoo. Kaya lang sabi niya po, hindi daw po tayo makakatira ng matagal sa langit na sinasabi sa love letter. Ang pagkaintindi ko po, may bagong langit at bagong lupa. Kasi nga po, kung halimbawa po, bigyan po natin ng konting analyzation yung sinabi ng content na to. Itatawid ko po muna to kasi input din po ito. Kaunting impormasyon din po ito sa bawat isa sa atin. Kasi nga po, habang papalapit po ng papalapit ang pagbabalik ng ating creator. Kasi ang dami po talagang nagkaroon ng kalituhan. Naakala po kasi nila yung rapture na mangyayari, ibababa na talaga agad ang ating Lord Jesus. Hindi po, guys. Kahit po yan i-research nyo ng paulit-ulit, 1,000 times po o million times nyo pa pong i-research kung may pagkakataon kayo. Kung ano pong sinasabi ko ay nadinig ko lang din po sa isang tapat o 2 o 3 tapat na mga ngaral na ginagamit ng ating Panginoon ngayong generation natin. At yan din po ang sinabi nila na galing sa salita ni Pablo, ni Paul, ni Peter, ni Isaiah, ni Ezekiel, ni Daniel, ni Mateo, ni Lucas, ni Mark, ni Santiago, ni John. Lahat po yan, sila po ang nagsabi niya na talagang yung pong pagbaba ng Panginoon, hindi pa po agad siya bababa nun eh. Aagawin lang po niya, sasalubungin po siya ng mga pipiliin niya na patay man o buhay. Yun po yung harpacho. Yan po yung talagang crystal clear ng pagkakaintindi ko. Ngayon, kung may mali po akong naitatawid sa inyo, ipaumanhin po. I-double check nyo po. Pero hanggat sa matatandaan po ng aking maliit na utak, ng aking maliit na knowledge, ng aking maliit na analyzation,
sa pagkaintindi ko sa mga napapanood kong dokumentary, yan po talaga yung sinabi nila, na yan din po ang tapat na totoo na nakasulat mula Old Testament hanggang New Testament. Tapos yung pong sinasabi ng content na napanood ko, ito lang po, lately lang po guys, kaya nga po ginawan ko din to ng maliit na notes na minemorize ko yung pinanood ko sa dokumentary na yun. Maigsi lang po yun, less than 5 minutes lang po yun guys. Sabi po kasi nung grupo na to, hindi daw po tayo makakatira ng matagal sa langit na sinasabi dito sa ano na to, sa binabanggit na bagong langit at bagong lupa, kasi ito din daw po yung magiging langit, itong lupa na to, itong mundong ito. Parang medyo na twist po yung pagkaintindi ko, yung pagkaunawa ko sa paliwanag nung grupo na yun. Kasi sabi po kasi dun sa love letter natin, Panginoon, may bagong langit at bagong lupa. O tanggapin po natin na dito din tayo mananatili. Pero hindi itong mundong ito talaga yun. Kasi lilinisin po ito ng Panginoon eh. Kasi marami pong toxic na nandito sa lupang to. Ang pagkaintindi ko po, may bagong langit at bagong mundo na ginagawa ng ating Panginoon. Na sa pagkakaano ko po ng assumption ko, yari na po yun. Kasi mangyayari na ba, pagkatapos po kasi ng Harpacho, magbubukas po ng bagong era, ng bagong kumbaga sa bagong siglo, 1,000 taon yun, 1,000. Hindi po yung po pwedeng kulangin ng 100 o 200 o 50 years, 1,000 po yun, eksakto. Ngayon, hindi po natin kayang arukin ng arok na 100% yan na talagang 1,000 sa bilang natin. Kasi ang salita po, 1,000 taon maghahari ang ating Lord Jesus. Yun pong ibibigay sa kanyang sovereignty ng ating Diyos Ama. Dito at doon po sa itaas. Kasi hindi po pwedeng hindi maging totoo yung salitang yun. Kasi salita po yun ng Diyos. Salita po yun ng ating Panginoon. So dapat po yun ang panghahawakan natin. Kasi ang mga nagtawid po niyan talagang nag-research. Talagang umatras sila. Pinagbatayan nila yung mga lumang sulat na nalakap, na naipon ng mga generation natin ngayon na pinagtagpi-tagpi po nila yan, binuo po nila, iniligay po nila yan sa museum, tapos itinranslate po nila yan para maintindihan ng mga generation natin, mauunawaan natin. Kasi nga po ang salita dyan ni Greek, Hebrews, Latin, mga salita po nung unang panahon na sinalita din po ng ating Panginoong Hesus. Hebrews, Greek, alam ko po may Latin talaga pero i-double check nyo po guys, i-double check nyo po. Pero hanggat maaari po, wag po nating basta paniniwalaan talaga ang mga napapanood natin, kasi marami pong apostasy ngayong ginagawa talaga, marami po ngayong deception, apostasy, materialism, mga pagmamahal sa sarili mong laman. Yan po yung mga pagliligaw ng demonyo, yan po ipagliligaw ni Satanas, yan po yung mga naniniwala po sa mga ganyang itinatawid ng mga taong gusto talagang umakay ng ang papaniwalaan ng manonood sa kanila ay sila. Dapat po bago natin sila paniwalaan, mag-research po tayo. Ito ba'y talagang sinabi sa ganitong particular verses? Ito ba'y talagang sinabi nung unang panahon pa? Ito ba'y nakasulat kay Isaiah? Kasi yung salita po ni Isaiah, yung nasa Deuteronomy, Genesis, kay Ezekiel, kay Daniel, yan po yung mga authenticated po yan, mga salita po yan ng mga naunang tao na pinili ng ating Panginoon. Si Enoch, nagsalita din po yan. Yung ibang salita po ni Enoch ay sinilita sa kanya ng Panginoon na nandyan din po sa umpisang-umpisa ng Old Testament, ng love letter ng ating Creator. Tapos itinawid po yan ni na Daniel, ni na Isaiah, ni na Ezekiel, ni na Peter, hanggang tumawid po. At tapos ang pinakahuli pong pagpapaliwanag, kasi sabi nga po nung isang pastor, dito at dun sa foreign po, yung pong revelation, nilinaw pong mabuti ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ay talagang nagpakita ng vision, actual pong vision talaga kay John. Kasi nga po, si John po ay beloved, siya po ang pinili ng ating Panginoon. Kaya po naging matagal ang pagkamatay talaga ni John, kasi may plano po sa kanya ang ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus po ay talagang pinababa ng ating Creator upang ibigay ang mga documentaring revelation na mangyayari in the future na unti-unti na pong nare-reveal ngayon. Sundan nyo pa po guys, kasi endingan ko na po tong season 27 ko na book 9. Tapos magkakaroon po ng book 10. Gagawa po ako ng book 10 guys.
Subaybayan nyo po. Samahan nyo po ako sa pagre-research ko. Subaybayan nyo po ang mga content na ginagawa ko para po mapatunayan ko din sa inyo na hindi ako nagtatawid, na maliligaw ang manonood sa akin, kasi ang pinagkuhanan ko po ay salita din po ng mga matutuwid na mga ngaral, evangelist ng huling generation natin. Thank you po for watching. God bless po, and to God be the glory po.